Ako sa ating pag-aaral ay kamusta po ba si Pipito? Okay? Tunay nga po na tayo po ay iningatan po ng ating Panginoon. Kaya talaga hong there is power in prayer po mga kapatid. At ang totoo niyan kung bakit tayo ay dapat, ito po yung Central Luzon, ang sentro, no? Pero nakita ko natin na umakyat po siya, no? Kaya tayo ay hindi po naging sentro ng bagyo. Kaya maraming mga kababayan natin na napinsala ngayon, lalo na po sa Dinadjawan po, no? So, ipag-pray na po natin sa Lord na sila po ay makarecover, lalo na po yung family ni Brother Louis, no? Kaya ipag-pray po natin sa Lord na nawa ay makarecover po sila at nawa si Lord ang siyang mag-provide ng mga pangailangan po nila. Okay? Kaya dito po tayo ngayon sa ating po pag-aaral, 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. No? Sabi po dito, for they themselves show us what manner of entering and we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Now our topic this morning is about serve the living God, the living and true God. Serve the living and true God. Maglingkod sa buhay na Diyos at totoong Diyos. Maglingkod sa buhay at totoong Diyos. So, sa paglilingkod po ay, alam niyo po ba mga kapatid na napakahalaga na atin pong paglingkuran yung ating Diyos. Bakit? Diyos po siya eh. No? Siya po ang may-ari ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Higit pa po siya sa hari dito sa lupa. No? Higit pa po siya sa presidente. Tama po? Higit pa po siya sa kung sino man sa mundo ito. Wala po siyang katulad, wala po siyang kagaya, wala po siyang kalibel, no? Sa mundo po ito, na kahit sino mang mga tao, siya pa rin po ay Diyos na pinaka makapangyarihan po sa lahat. Magagawa po ni Lord ang lahat ng mga bagay na ayon sa kanyang kalooban at hindi po ating kalooban. Okay? So, yun dapat natin makita na ang nagagawa ng Diyos ay ayon sa kanyang kalooban at hindi ating kalooban. Okay? Kaya dapat lagi po tayo magpasako po sa ating Panginoon. Ngayon po, meron po tayong 5 bagay na nais ko pong i-share po sa inyo mga kapatid para po tayo ay magkaroon ng isang hamon sa buhay, magkaroon ng tinatawag na pagsunod, no, sa ating Panginoon. Obligado po yon kasi Diyos po ang siyang nag-uutos po sa atin at ito po ay nakabatay sa mga salita po ng ating Panginoon na dapat po nating alamin, no, sa atin pong paglilingkod na ito. Okay? So, tandaan po natin, ang sa Diyos, nakikinig po talaga yan, ang salita po ng Diyos. Amen po? Okay? Yung hindi sa Diyos, hindi po yan nakikinig. Sabi po ng ating Panginoon Kristo. John chapter 8, verse 47, mga kapatid. John chapter 8, verse 47, sabi po dito, he that is of God heareth God's words. Ye therefore have them not, because ye are not of God. Siya na sumasa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Kayo, sabi po ng ating Panginoon sa mga Hudyo during the time, no? Kayo, sa mga katuwid, ay hindi nakikinig sa mga ito dahil kayo ay hindi sa Diyos. So, ibig sabihin, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay sa Diyos po yun. Kaya ang pangangaral ng salita ng Diyos para doon sa mga anak ng Diyos,
para doon sa mga nakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, lagi ko po sinasabi na sa atin pong pangangaral, pagbabahagi ng mga salita po ng Diyos, kahit man maglupasay ka man dyan sa kapitbahay mo, kahit saan ka man mangaral, kung yan talaga ay hindi anak ng Diyos, hindi po talaga yan nakikinig ng salita po ng Diyos. Para sa Kanya, walang kwenta po yan. Para sa Kanya, kahangalan po yan. Di po ba? Tayo naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay yung dati nating kakilala, iniiwasan na tayo. Tama po? Yung dati nating kaibigan, pagka nalaman na ikaw ay Baptist, no? Para bagang kinakainisan ka na, para ka bang may ketong na iniiwasan ka na. No? Bakit? Sapagkat biblical po talaga yon, mga kapatid. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos, nakakaranas po ng tinatawag na pag-uusig. Tama ba? Pag-uusig. Ano pong sabi dito, mga kapatid? Matthew, no? Chapter 7. Ano pong sabi ng ating Panginoon? Nung siya din po ay nangangaral, nung siya po ay nagkatawang tao. Okay? Matthew, sorry po, chapter 5. Matthew chapter 5. Basahin po natin, mga kapatid. Ano sabi sa Matthew chapter 5, mga minamahal? Ang nagsasalita po dito, tandaan po natin, yung ating Panginoon. No? Ang ating Panginoon Kristo. Kaya sabi po niya dito sa verse 12. O verse 11. Sabi dito, Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Mapalad kayo kapag binalagpusta kayo ng mga tao at uusigin kayo at magsasalita ng lahat ng uri ng mga masama laban sa inyo, na pawang kasinungalingan alang-alang sa akin. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Kaya nga po ay hindi na po tayo magtataka kung bakit maraming mga kapatid na nagsialisan dahil po hindi po kinaya yung mga pag-alipusta o anumang mga problema suliranin sa buhay po. At ang sabi sa verse 12, Rejoice, be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Magalak at maging lubhang masaya. Di ba? Tinuturo ni Lord na tayo ay dapat magalak kapag tayo po ay inaalipusta, mga kapatid. Kasi po, kapag tayo naalipusta, ibig sabihin po, nakikita ang liwanag sa buhay natin. Amen? Nakita yung ating Panginoon sa buhay po natin. Okay? Ano pa po sabi dito? Hindi lamang po magalak at magsaya, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Nauna ba sa atin ang mga propeta? Nauna sila. Inusig din po sila, mga kapatid. Ang dati din nilang kaibigan, hindi na sila binabati. Ang dati nilang mga sa buhay, na kung saan po ay dati sila ay maganda ang samahan, nagkawatak-watak po sila. Okay? Pero tandaan po natin, di bali na walang bumabati sa atin ang malaga. Ang Diyos, lagi tayo binabati. Amen? Lagi tayo inakalinga, lagi tayo pinoproteksyonan, lagi tayo iniingatan, at lagi po tayo higit sa lahat pinagpapala po ng ating Panginoon. Amen po? Mahalaga po yun, mga kapatid. No? Kasi, sino ba naman sila sa ating Panginoon? Amen po? Wala po silang kawalan. Ang totoo niyan, ang isang tao, ang isang anak ng Diyos, once na tumalikod sa Lord, malaki ang kawalan. Amen? Talo po siya, mga kapatid. Tandaan po natin yun, no? Akala niya, okay lang dahil nga minsan nagmamalaki pa sa Lord, minsan nagmamalaki pa sa pastor. So akala niya, okay lang yung kalagayan niya. Pero ang totoo niyan,
In the sight of God, napakalaking kawalan sa kanyang buhay sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya minsan, pag dumating na ang mga pagsubok na hindi na kaya, sino hong tinatawag? Si Lord pa rin. Di ba? Wala po tayong ibang pupuntahan, mga kapatid, kundi ang Diyos pa rin na atin pong pinaglilingkuran. Now, merong 5 bagay po na nais ko pong ibahagi sa inyo, mga kapatid, ng ating paksa po ay serve the living and true God. Paglingkuran ang buhay at totoong Diyos. Bakit sinabi po ni Pablo na totoong Diyos? Kasi maraming mga Diyos-Diyosan. Maraming mga hindi tunay na Diyos. Tama po? Maraming mga bagay na dinudiyos ngayon ang mga tao. Okay? Dinudiyos, no? Katulad po ng mga halimbawa, ang maraming dinudiyos sa mga tao, yung mga gawain sa bahay, o ano mga ginagawa. No? Mga hanap buhay, negosyo. Dinudiyos po yan. No? Kasi dapat manindigan tayo ng totoo sa harapan ng mga tao na dapat yung araw para sa Panginoon, para po talaga sa Panginoon po yan, mga kapatid. Okay? So, malinaw po na dito ay sa paalaala po ng Panginoon sa atin, hindi po nagkulang si Lord. Tama? Nagkulang ba si Lord sa paalaala sa atin? Hindi po. Nandito po yan lahat, yung paalaala ni Lord, yung mga sinasabi po ng ating Panginoon tungkol po sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya po, buhay at totoong Diyos ang ating paglingkuran. Now, number 1, we need to continue in His Word. Yun pong mahalaga. Yun pong number 1. Kailangan natin magpatuloy sa Kanyang mga salita. Okay? Mahalaga po bang salita ng Diyos? Mahalaga pong salita ng Diyos. Kasi po, yun po siya ang nagbibigay sa atin o nagtuturo sa atin para po ang puso natin, ang isip natin, ay doon po nakafocus lamang at doon po dapat nating sundin sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Siya ang ating gabay, no? Siya ang ating patnubay, siya ang ating liwanag sa ating pong paglilingkod na ito. Kaya po, ang sabi po niya doon, mga kapatid, malinaw po sa Psalm chapter 105, malinaw po na ang salita po ng Diyos ay katulad po ng ilaw na lumiliwanag sa aking paa, sabi po ni David. No? Yun po ang nagagawa ng salita po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya mahalaga po ang salita po ng Diyos. At bukod doon, meron din pong sinabi dito ang ating Panginoon, mga kapatid. Sa aklat po ng John, no? John chapter 8. Okay? John chapter 8, verse 31. Sabi po dito ng ating Panginoon Kristo, John chapter 8, verse 31 up to verse 32, sabi dito, Then said Jesus to those Jews which believe on Him, If ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. Tingnan niyo po, sa gayon ay sinasabi ni Jesus sa mga Hudyong iyon na sumasampalataya sa Kanya, kasi ang Hudyo, hati din po yon. Merong Hudyo na nananampalataya sa Lord, meron ding Hudyo na hindi mananampalataya. Kaya ang sabi ko dito ay malinaw po na kung kayo ay magpapatuloy sa aking salita, sa gayon, sa katunayan, kayo ang aking mga disipulo. Pag sabi yung disipulo, hindi lamang po si Pablo ang disipulo. Tayo din po, disipulo. Bakit? Kung tayo ay tagasunod ni Kristo, anong tawag sa atin? Diba? Followers, tama? Pag sinabing followers, disipulo, tagasunod. No? Tagasunod ng ating Panginoon. Verse 32, And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Tingnan niyo po, malalaman ang katotohanan, o makilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Anong katotohanan? Ito po salita ng Diyos. Saan tayo palalayain? Palalayain tayo sa maling pagsamba, tama? Palalayain po tayo sa mga maling pamumuhay. Palalayain tayo sa mga
maling paniniwala. Palalayain tayo sa mga maling ginagawa. Kaya ito po ay tinuturo sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, mahalaga na makilala natin, malaman natin ang katotohanan ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya ang ating paksa, serve the living and true God. That is the number one. We need to continue in His Word. Kailangan po. Pag sabing kailangan, gawin. Tama? We need to continue in His Word. No? Kailangan natin magpatuloy sa Kanya mga salita. Sa anong paraan? Magpatuloy sa pagbabasa, magpatuloy sa pakikinig, magpatuloy sa pagninilay-nilay ng mga salita po ng Diyos, mga kapatid. Okay? Mahalaga po yon. Kaya po, mapalad, sabi po ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Revelation. Sa pamamagitan po ni John, sino daw po yung mapalad? Mapalad po ba kaya ang nagbabasa lagi ng mga nasa cellphone o mapalad yun nagbabasa ng mga salita ng Diyos? Basahin po natin mga kapatid. Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is he that readeth, and they that heard the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Mapalad siya na bumabasa. Tingnan niyo po. Mapalad pala ang anak ng Diyos na bumabasa. So, syempre, ang babasahin natin, una, salita po ng Diyos. Okay? Nagbabasa pa ba tayo araw-araw? Okay? Magbasa tayo mga kapatid kasi iyan po ang utos ng ating Panginoon. Once na hindi ka magbasa, hindi mo nasusunod yung utos po ni Lord. Mapalad siya na bumabasa. Bakit mapalad? Sapagkat sa iyong pagbabasa, palalayain ka ni Lord sa anumang mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban, mga minamahal. Palalayain ka ni Lord doon sa mga maling pamumuhay, sa maling paglilingkod. Ano pa? At sila na nakikinig sa mga salita ng hulang ito at tumutupad sa mga bagay na yaon na nasusulat dito. Tingnan niyo po, no? Tatlong bagay nakita natin. Yung una, read the word. Pangatlo, hear the word. At pang-apat, obey the word. Di ba? Kasi sabi dito ni John, yung mga mapalad daw, bumabasa at sila na nakikinig, no? At sa mga salitang hulang ito at tumutupad, sumusunod. Okay? Kaya po mahalaga ang pagbabasa, pakikinig, at ang pagsunod. Pagtupad ng mga salita ng ating Panginoon. Okay? So malinaw po yon. Hindi po ito tupad na may ayuda. Hindi ho. Yung pagtupad talaga ito na kung saan tinutupad mo po kay Lord ang pagbabasa, ang pakikinig, at ang pagsunod sa iyong nabasa at napakinggan sa mga aral po ng ating Panginoon. Bakit kailangan po yon? Sapagkat, sabi ni Lord, ang panahon ay malapit na. Ano pong panahon na malapit na? Malapit na po yung pagdating ng ating Panginoon. Kailangan lagi tayong handa. Amen? Lagi tayong handa sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi po may pangako po ang Diyos na siya po ay muling darating. At kukuhanin po niya yung kanyang mga tinubos, mga kapatid. Kasama po tayo roon. Kung lulubin ng Diyos na dumating siya na tayo po ay buhay pa, o di kaya tayo ay patay na, malinaw po doon sa 1 Thessalonians na ang mga patay ay kanyang unahin bubuhayin at bibigyan po niya ng tinatawag na incorruptible body, and then kasama po yung mga buhay na kanyang nadatnan sa kanya ay doon po sasalubong saan tayo sasalubungin ni Lord? Sa alapaap. No? Yun pong tinatawag na final phase of salvation, mga kapatid. Okay? Yung huling kaligtasan na gawin ng Diyos para sa atin, mga minamahal. So mahalaga, we need to continue in His Word. Mahalaga magpatuloy tayo sa mga salita ng Panginoon.
mahalaga ang salita ng Diyos, mga kapatid. Mas mahalaga pa kaysa ginto't pilak. Ang salita ng Diyos mahalaga pa sa salita ng tao. Amen? Ang salita ng Diyos mahalaga pa sa lahat ng mga bagay dito po sa mundo. Sapagkat salita po niya yun. Sinabi po niya no? Sinabi po niya. Di po ba may mga nabasa tayo na word na Jesus said unto them? Sinabi ni Jesus sa kanila. Mga sinabi po ng Panginoon mahalaga po, mga kapatid. Na dapat po nating mabasa, dapat po nating mapakinggan, sapagkat ang Diyos at saka ang kanyang salita, hindi po yan pwedeng maghiwalay. Tama? Kasama po lagi yan. Hindi pwedeng hiwalay ang salita ng Diyos doon sa Diyos. Hindi po, kasi kanya po yan Kasama po yan, isang package po yan, mga kapatid. Kung ang isang anak ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, dapat niyang pakinggan, basahin, at isa pamumuhay ang salita ng Diyos. Bakit? Isang package po yan, mga kapatid. Sama-sama po yan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po pwede isang tao, sabi niya, naglilingkod daw sa Diyos, and yet, hindi siya nagbabasa, hindi siya nakikinig, at hindi niya ginagawa ang sinasabi po ng Panginoon. Kulang po yan. Hindi po yan tama, hindi totoo, at hindi po kumpleto ang iyong paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya mahalaga, we need to continue in His Word. Mahalaga po, magpatuloy tayo sa Kanya pong mga salita. Di niyo po ba alam ang salita ng Diyos? Ay love letter po ito. Sino nakatanggap na ng love letter? Di ba? Tayo naman nakatanggap ng love letter Okay? Lahat tayo, bago nag-asawa, nakatanggap ng love letter. Okay? Dati, love letter. Ngayon, ano nang uso? Cellphone na. Diba? I-chat mo lang, i-text mo lang. Diba? Sasabihin, I love you too. So, dati, sulat pa. No? Email mo pa sa, punta ka pa doon sa, post office. O email mo. Hindi mo pa alam kung darating yan, kailan. Diba? Pagka tinamad yung kantero ba yun? Kantero pala, iba yun. Diba? Pagka tinamad kartero, buwan, taon, makarating yung sulat. Ito po, nandito na. Sulat ni Lord sa atin. Love letter ni Lord sa atin. Ito po, kaya mahalin natin ang salita po ng Diyos. Amen po? Mahalin natin ang salita ng Diyos. Kaya po ang Biblia o salita po ng Diyos, huwag nating ilagay lang sa tokador na inaalikabukan lang, hindi binabasa, hindi binubuklat. Ibabaw ng mesa. No? Sa ibabaw ng mesa, nandun lang, lahat itatago lang, no? Hanggang sa nasira na. Ito po kasi ang papel, nasisira po ito, tama? Pero ang nakasulat po dito, hindi nasisira, tama po? Kasi salita po yan ng Diyos, mga kapatid. Ang papel nasisira, ngunit ang sinasabi ng Panginoon, hindi po yan nasisira kahit man anong gawin mo, mga kapatid. So mahalaga, read the book, hear the book, and obey the book. So mahalaga po yan. Sunod-sunod po yan, mga minamahal. Systematic po ang tinuturo ng ating Panginoon. Now, number 2, we need to continue in His love. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Kailangan natin magpatuloy sa pag-ibig po ng Diyos. Iniibig ba tayo ng Diyos? Ibigin din natin ng Diyos. Patuloy tayo. Ano po bang palatandaan ng isang tao na iniibig niya ang Diyos? Basahin po natin, mga kapatid. Okay? Aklat po ng John, chapter 15. Ano po ang palatandaan, mga minamahal? Meron po kasi yan palatandaan. No? Mga sinasabi po yung ating Panginoon. Okay? Sa John chapter 15, basahin po natin, mga kapatid. Okay? Sorry po, John chapter 14 verse 15. No?
John chapter 14, verse 15, sabi dito, if you love me, sabi ni Lord, keep my commandments. Kung, sabi po dito, kung kayo ay umiibig sa akin, ay tuparin ang aking mga kautusan. Yun po ang palatandaan. Tinutupad mo ang utos ng Diyos, ibig sabihin, iniibig mo ang Panginoon. Amen po? Isa po yan sa palatandaan na iniibig po ng isang anak ng Diyos. Ang ating Diyos, once na tinutupad niya ang mga utos po ng ating Panginoon. Ang utos po ba ng Diyos, mabigat o magaan? Magaan po mga kapatid. Kaya minsan naging mabigat yan dahil kulang ka sa dilig ng salita ng Diyos. No? Kaya ganun po. Basahin po natin ang 1 John chapter 5 mga kapatid. Magaan lang po ang utos ng ating Panginoon, mga minamahal. Kung ang utos ng Diyos ay atin pong isinapuso, no? Sa ating mga puso. 1 John chapter 5, verse 3, mga kapatid. Sabi dito, for this is the love of God. No? The love of God, that we keep His commandments. No? And His commandments are not grievous. Ibig sabihin, ang kanyang mga kautusan ay hindi mabigat. No? Kundi ito po ay madali lang, magaan lang, mga minamahal, kung ang ating puso ay umiibig sa mga salita ng ating Panginoon, kung ang ating puso ay umiibig po sa ating Diyos. So magaan lang po yan, mga kapatid. Ibig sabihin po, magaan lang ang pagbabasa dapat, magaan lang yung pananalangin natin, at magaan lang yung pagdalo natin sa gawain po ng ating Panginoon. Ibo ba? Ayaw ng Diyos na mabigat ang ginagawa natin. Magaan ba ngayon ang pagdalo natin sa gawain? Amen. No? Baka mamaya, bigat na bigat ang kalooban mo, di ba? Oo. Galing sa bahay, naku, parang ayaw ko na eh. Diba? Hindi po, alam niyo po ba, ang pinaglingkuran natin, hindi po yung church building. Hindi yung pastor, hindi yung sino man. Si Lord po dapat mindset na po sa atin, dapat nakatatak na sa puso natin, na kaya tayo pumunta sa gawain ng Diyos para sa Diyos. Amen? Para sambahin ang ating Panginoon. Ganon dapat yung motibo natin, mga kapatid. Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga po, serve the living and true God. Kasama po yan sa paglilingkod. Yung ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya dapat ang pagsamba magaan lang ang puso natin, bukas ang puso natin, ginagawa natin para po sa ating Panginoon. At aywan ko lang kung hindi pa tayo matabla nito. Di po ba ang Diyos ang unang umibig sa atin? Tama? Kung siya ang unang umibig sa atin, tayo din dapat ay iibig sa Diyos. Ibigin din dapat natin ang Diyos. Kasi tingnan niyo po, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos, unconditional. Tama? Walang kondisyon yan. Kasi kung may kondisyon, bagsak tayo lahat. Amen po ba? Amen. Bagsak tayo lahat eh. Wala namang matuwid sa atin, sabi ng Panginoon. No? Sabi ni Lord, sa Romans chapter 3, verse 10, walang matuwid, ni kahit isa. Walang humahanap sa Diyos. Bakit? Kasi tayo po ay puno ng kasalanan sa ating minanang kasalanan kay Adan at kay Eva. Kaya po wala talaga. We are depraved in the sight of God. Okay? Wala tayong kakayanan na piliin o anuman ang ating gawin tungkol sa mga bagay na spiritual. Kaya pag-ibig niya, mga kapatid, unconditional. Kasi wala ho talagang papasa sa harapan ng Diyos kung kabutihan ang pag-uusapan. Amen po? Wala naman mabuti sa atin eh. Sabi ni Lord, walang matuwid.
Wala. Wala ni kahit isa. Okay? So, natural man, wala po talaga nakikita po yung ating Panginoon. Kaya, we need to continue in His love. Kaya kung iniibig mo ang Diyos, dapat magbasa ka ng salita ng Diyos. Amen po? Kung iniibig mo ang Diyos, dapat manalangin ka araw-araw sa ating Panginoon. Kung iniibig mo ang Diyos, dapat lagi kang dumalo sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Kasi iniibig mo siya eh. Mahal mo siya eh. Kaya, hindi mo yan ipagpaliban. Di po ba? Tandaan po natin ang pag-ibig sa Diyos dapat higit pa sa pag-ibig sa ating asawa. Amen? Higit pa dapat sa pag-ibig sa ating pamilya. Bakit? Diyos mo yan eh. Dapat higit at higit pa mga minamahal. Okay? Kaya po, huwag tayong magtaka kung bakit merong kapatid na kahit anong pigil sa kanya ay dadalo pa rin sa gawain ng Diyos. Bakit? Nakikita natin na iniibig po niya ang Diyos. Yun pong totoo niyan, mga kapatid. Okay? Inuuna niya ang Diyos. Prioridad ang Diyos sa buhay po niya. Kaya, we need to continue in His love. Number 3, we have to continue in the faith. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Meron ba tayong pananampalataya sa Lord? Amen. Amen. Meron tayong pananampalataya. Kaya ang pananampalataya po ito, ingatan natin at dapat hingin natin sa Lord na ito po'y palaguin ng ating Panginoon. Sino ang nagbigay sa atin ng pananampalataya? Mula bang pinanganak tayo, may pananampalataya na o wala pa? Wala pa po tayong pananampalataya. Nung tayo ay pinanganak. Bakit? Kasi ang pananampalataya, binigay ng Diyos sa atin. Siya ang author ng ating pananampalataya. Hebrews chapter 12 verse 2, ano sabi? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sinong author ng faith natin? Si Lord. Kailan po binigay ng Panginoon? Nung tayo po ay binorn again ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, sa Galatians chapter 5 verse 22, sabi doon ni Pablo, but the fruit of the Spirit. Ngunit, ang bunga ng Espiritu. Una, love, joy, peace. Kaya tayo may love na sa Lord, tama? Kasi bunga po yan ng Espiritu ng Diyos sa atin. Kaya umiibig tayo sa Diyos kasi bunga po yan eh. Okay? Ang pagkilos ng Diyos sa atin. Love, joy, may kagalakan ka sa paglilingkod sa Lord. May kagalakan ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. May kagalakan ka sa pananalangin. May kagalakan ka sa pagdalo sa gawain po ng ating Panginoon. Ano pa? Peace. Peace of mind. Kapayapaan. Kaya kami kapayapaan, kapatid. Kasi bunga yan, binigay ng Diyos sa atin. Tama? Okay? Kaya ano mo naman ang pera marami kung wala kang kapayapaan? Wala din po yun. Tama mo? Tingnan niyo po yung mga politiko nag-away-away. Walang kapayapaan. Diba? Puro kaguluhan ang kanilang kaharap ngayon. Bakit? Kasi ang kapayapaan, masumpungan lamang sa Lord. Tama po? Si Lord po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, mga minamahal. Napakasarap mamuhay na meron tayong kapayapaan sa buhay. Tama po? Masarap mamuhay nang ang Diyos ang siyang namamagitan po sa atin. Kaya po, malinaw, di bali nang mahirap tayo, basta tayo ay mayaman sa salita po ng Diyos. Amen po? Di bali mahirap tayo sa kayamanan sa mundo. Ang malaga, mayaman tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Walang katumbas po yan, kapatid. Walang katumbas po yan. Sabi nga ni Lord, kahit man mapasa iyo ang lahat ng kayamanan sa mundo, kung mapapahamak man ang iyong kaisa-isang kaluluwa, wala din po yan. Okay? So, malinaw po, we need to continue in the faith.
Kaya po dito sa Romans chapter 10, no? Romans chapter 10, ito po ang binabato ng mga Armenian na hindi naniniwala sa biyaya ng Diyos. No? Ang gusto nila ay manampalataya daw para sila maligtas. Paano ka sumampalataya? Wala ngang matuwid. Wala ngang humahanap sa Diyos. Sabi po ni Pablo, Romans chapter 10, ito po yung sinasabi nila, mga kapatid. Sabi dito, Romans chapter 10, verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay? Ibig sabihin po, yung outward come na mapakinggan mo ang salita po ng Diyos, ay lumalago ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Ang iba, ang paniniwala ho dito, lalo na ng Armenian, na kailangan daw lang mananampalataya dahil ito daw ang pinanggagalingan ng ating pananampalataya, yung pakikinig ng salita ng Diyos para daw maligtas. Wala naman sinasabi dito para tayo maligtas. May binanggit ba dito para tayo maligtas sa impyerno? Para magkaroon tayo ng eternal salvation? Wala naman po Ito po'y lahat tungkol sa pananampalataya po sa atin pong temporal na buhay dito sa mundo, na dapat tayo sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya madalas ko po sinasabi na ang pananampalataya ay bunga, ebidensya, prueba ng ating kaligtasan sa Panginoon. Amen po? Prueba po yan, ebidensya po yan, mga kapatid. Hindi yan cause. Magkaiba yung cause and effect. Yung cause, ang gumawa ng kaligtasan ng Diyos, ang effect, pananampalataya. Tama po? Kasi kung titingnan po natin, how come na magkaroon ng pananampalataya ang tao, samantalang siya ay hindi humahanap sa Diyos? Dahil patay siya sa kasalanan at pagsuway. Sabi ng Romans chapter 5, verse 12, basahin po natin. No? Ito pong hindi matanggap ng marami, mga kapatid. Romans chapter 5, verse 12, ano sabi? Wherefore, as by one man, sin entered into the world. Pag sabing word, lahat po ng mga tao sa buong mundo. All without exemption. And death by sin. Tingnan niyo po. Death by sin. At ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Ipatay nga paano ko sumampalataya? Tama ko? Okay? Tama po ba, mga kapatid? Patay ka paano kang makalapit sa Diyos? Diba? Paano ka makapakinig ng Ebanghelyo ng Panginoon? Paano kang makapanampalataya sa Panginoon? Kaya ibig sabihin ng pananampalataya, ebidensya, bunga, prueba ng pagligtas ng Diyos sa atin. Dahil sa biyaya ng Diyos, iniligtas tayo ng Panginoon. Sa anong paraan tayo iniligtas ng Diyos? We are elected or chosen by God the Father before the world began. Before the foundation of the world, we are elected or chosen. Ano pong ebidensya? Basahin po natin, mga kapatid. Na bagamat po ay lagi natin itong tinuturo sapagkat para po ito ay maitanim sa ating mga puso para hindi tayo madaya ng maraming mga mangangaral ngayon na ang pagkakala nila ang kaligtasan automatic na dahil lang sa ginagawa ng pastor, dahil lang sa sabihin ng pastor. Hindi po, mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, sabi ni Paul, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Kanino naka-address? Sa brethren na mga minamahal sa Panginoon, sabi ni Pablo, because God hath
God from the beginning chosen you. Saan sila pinili? Chosen you to salvation through sanctification of the Spirit, pagpapabanal ng Espiritu. Okay? Yun pong bunga sa pag-born again sa atin, binanaltan ng Espiritu ng Diyos, and belief of the truth. Tingnan niyo po, malinaw. Datapwat kami ay marapat na laging magbigay pasalamat sa Diyos para sa inyo mga kapatid na inibig ng Panginoon. Dahil buhat sa pasimula ay pinili kayo ng Diyos sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Una, pinili ka sa kaligtasan, kasunod, pananampalataya sa katotohanan. Tingnan niyo po, malinaw po yun mga kapatid. Kaya ang ating paksa, serve the living and true God. Kaya po, we need to continue in the faith dahil ang faith ay ebidensya po ito, prueba po ito, na tayo po ay iniligtas po ng ating Panginoon. Si Lord po ang nagligtas, hindi po dahil sa ginagawa o pagdilikta ng pastor o sinumang tao para ka maligtas. Di po ba? Acts chapter 13, verse 48, kaya napakarami itong mga tao na ayaw tanggapin. Ang gusto kasi nila, sa kanila yung credit. Di po ba? Sa kanila yung karangalan, hindi sa Diyos. Yun pong tao gusto niya laging bida. Oo, siyang dayawon, siyang bida, siyang itaas. Ang pastor ang itaas ng mga tao. Kaya sabi ng pastor, kung hindi kita pinatanggap, hindi ka ligtas hanggang ngayon. Kaya utang mo sa akin ang iyong kaligtasan. Hindi po. Acts chapter 13, verse 48. Anong sabi dito? Okay? Acts chapter 13, verse 48. And when the Gentiles heard this, anong narinig ng mga Hentil? Pangangaral ng salita po ng Diyos. They were glad, nagalak po sila. And glorified the word of the Lord. Nilulhati nila ang salita ng Diyos. At as many as were ordained eternal life believe. Sino nanampalataya sa salita ng Diyos? Sino yung nagagalak sa mga pakikinig na salita ng Diyos? Yung mga itinilaga sa buhay na walang hanggan. Ordained to eternal life, believe. Ang una, eternal life. Kasunod ay believe o belief ng tao sa Diyos. So malinaw po yan mga kapatid. No? Kaya ang faith, hindi po yan sanhi, hindi po yan cause ng kaligtasan, kundi yan po ebidensya, prueba, bunga ng kaligtasan natin sa ating Panginoon. Kasi tingnan niyo po, kung ang kaligtasan ang basihan pananampalataya, walang saysay ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tama po? Sapagkat ang sabi niya, it is finished. Tapos na ang kaligtasan. Ginawa na po niya. Hindi na kailangan gawin pa ng tao. Okay? Ang kailangan lamang sumunod sa Panginoon bilang ligtas, bilang anak po ng Diyos. Kaya nga po, binigay sa atin ang salita ng Diyos hindi para maligtas ang ating kaluluwa sa impyerno, kundi binigay ito ng Diyos sa mga ligtas, sa mga anak ng Diyos. Binigay itong salita ng Diyos kasi ang tao na hindi ligtas o hindi anak ng Diyos, ano naman ang pakinabang niya dito? Kaya ang sabi dito, aklat po ng 1 Corinthians chapter 1. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ano sabi? For the preaching of the cross is to them that perish foolishness,
But unto us which are saved, it is the power of God. Malinaw po, no? Sapagkat ang pangangaral ng krus, ibig sabihin, pangangaral tungkol kay Kristo, na nangyari doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanila na napapahamak, ay kamangmangan. Walang kwenta, kamangmangan sa kanila yon. Pangangaral ng salita ng Diyos. Datapwat sa atin na mga naligtas, ay ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, di po ba, pagka nangangaral, pagka tayo ay binabahagi na ng salita ng Diyos, ay tanggap natin, tuwang-tuwa tayo. Bakit? Sapagkat mga naligtas na po tayo. Diba? Kaya ang tingin natin, ang ating nakita, obserbasyon, ang ating naranasan, experience sa buhay ng salita ng Diyos ay kapangyarihan po ng ating Panginoon. So malinaw po kasi ang salita ng Diyos nagko-convert sa atin. Hindi po nagbo-born again, ha? Nagko-convert. Sino nagbo-born again? Ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Ang nagko-convert sa atin para maituwid, maiayos ang buhay natin, ito po, mga salita po ng ating Panginoon. Nabagamat po tayo ay binago na ng Espiritu ng Diyos, binorn again na tayo, kailangan pa rin natin ma-convert. Kasi po, nabubuhay pa po tayo saan? Sa laman. Tama? Sa laman. Kaya mahalaga ang salita po ng Diyos. Now, we need to continue in the faith. Number 4, we need to continue in prayer. Mananalangin tayo sa Lord. Lagi dapat. Di po ba? Kaya lagi natin pinapangaral, there is power in prayer. Merong kapangyarihan sa pananalangin. Kapangyarihan ito ay galing po sa ating Panginoon. Hindi po sa ating sarili, kundi galing po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Nanalangin ba tayo araw-araw? Manalangin po tayo araw-araw, mga kapatid. Mahalaga po yun, no? Ang ating pong panalangin, araw-araw, sa ating buhay. No? Maging pong ating Panginoong Kristo, nagpapatuloy sa panalangin. Mga kapatid. Kaya po, sinuturo sa atin ni Lord na walang pati dapat yung ating panalangin po sa Kanya. Kasi kailangan natin si Lord sa buhay po natin. Si Lord po ba nangailangan ng tulong? Hindi. Sino nangailangan ng tulong? Tayo. Kung tayo nangailangan ng tulong, tayo manalangin sa Lord. Tama? Hindi po si Lord ang manalangin. Tayo. Manalangin sa Lord. Okay? Magpakumbaba sa Lord. Lumuhod sa Lord. Makiusap sa Lord. Manalangin sa Lord. Yun po ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi tayo po ang may kailangan. Okay? So maraming tao ngayon, ang gusto pa nila, si Lord ang lumuhod sa kanila. Di ba? Si Lord ang gagawa. Si Lord ang gagawin nila para bagang robot. Pag sinabi lang gano'n, switch nila, gagawa si Lord. Hindi po gano'n, kapatid. Okay? Kaya nga tayo binigyan ng buhay ni Lord para gawin yung nais ni Lord. Tama? Gawin ang pananalangin po, mga kapatid. Habang may boses tayo, habang may panilig pa tayo, habang malakas pa tayo, paglingkuran po natin yung ating Diyos. Yung prayer, isa po yan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Okay? Now, ano pa po? Number 5, we need to continue in His doctrine. In His doctrine. Mahalaga ang doktrina ng Panginoon. Alam po ba ang totoong paglilingkod, yung alam mo ang katotohanan ng Diyos. Amen po? Mahalaga yung aral ng Panginoong Diyos na dapat po natin makita, dapat po natin maintindihan, dapat po natin maunawaan sa atin pong paglilingkod sa Lord. Yung doctrine of grace, ilang taon na po natin tinuturo yan? 10 years na. Di po ba? Nag-umpisa, tinuro na natin po yan. No? Yung doctrine of grace na ang ibig sabihin, doktrina ng biyaya na ang nagliligtas sa atin, ang Diyos.
biyaya ng Diyos, tama? Pero marami mga kapatid na magtataka ka, hanggang ngayon hindi pa rin intindihan. Hindi pa rin naunawaan. Okay? Marami ngayon hindi naunawaan, hindi naintindihan. Kapatid, ipag-pray mo sa Lord na maintindihan natin, maunawaan natin ang mga aral po ng ating Panginoon. Kaya mahalaga yung doktrina para ano? Para magyabang, no? Para ano? Para kilalanin ka, no? Hindi po. Kailangan natin malaman ang doktrina ng Diyos. Una, para hindi tayo madaya. Amen? Na nagsisilipan na ngayong mga samut-saring aral sa ating paligid, samut-saring mga simbahan, na kung saan ay Diyos ang binabanggit, ngunit ang motibo mali. Ginagamit na ang Diyos. Kinakalakal po ang Diyos. Basahin po natin, mga kapatid. Sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Sabi ni Paul, "For we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ." Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. Maraming mga mangaral ngayon, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ano pong ibig sabihin? Wala nang ibang salita na galing sa kanyang bibig, kundi puro kaloob, puro kaloob. Puro tithes, tama? Oo. Ano pang iba? Puro picture. Pag napicturean na ang kongregasyon, hihingihan na ng suporta sa ibang bansa. Tingnan niyo po. Ang kumuha ng picture sa ibang bansa, tuwang-tuwa naman kasi may porsyento. Pag hininga ng suporta sa mga simbahan sa Amerika, buo yung binigay, malaki ang gagawin ng coordinator doon, Amerikano din. Hatiin, kunin ang kanyang bahagi. Pagdating naman sa coordinator dito sa Pilipinas, kukuha na naman. Hanggang sa mapunta sa simbahan, katiting na lang. Parang ayuda. Walang pagkakaiba po yan sa ayuda, mga kapatid. Hindi o. Kapatid, hindi natin kailangan ng Amerikano. Amen? Hindi natin kailangan ng sinuwang mayaman. Si Lord ang mayaman. Amen? Hindi nga natin maubos ang kayamanan ng Diyos Di ba? Hingi tayo sa Lord, hindi tayo hingi sa tao. Amen po? Hayaan natin si Lord ang siyang kumilos. Yung aircon, hindi naman natin hiningi sa tao yan. Totoo po ba? Sa Lord natin hiningi, binigay ni Lord, ginamit ang tao. Diba? Ay yung upuan na napakaganda. Hindi naman natin hiningi yan kay kala sister. Diba? Sila po nagboluntaryo, ibig sabihin, kinilos sila ng Diyos. Tama po? Kaya maganda ngayon yung ating mga upuan. Yung kortina, hindi naman natin hiningi yan kung kanino. Kinilos si nanay. Kayong lahat kinilos ng Diyos. Pero, wala kayong narinig kay pastor. Kapatid, mag-ano ka naman? Magbigay ka. Alam mo, kapatid. Okay? Kasi alam po natin na ang Diyos nating paglingkuran mayaman. Amen po?
Yung mga nanghihingi na yan, nagpaparinig o ano bang ginagawa para matugunan ang mga pangailangan, kapatid, walang tiwala po yan sa tunay na Diyos. Amen po? Kasi kung matiwala ka sa tunay na Diyos, sa Diyos ka manghingi. Hindi kung kanino man, mga kapatid. Ang ministeryo ito ng Panginoon, mga minamahal, bunga po ito ng ating panalangin. Amen po? Kung bakit ay maganda, maaari din na tayo pong sa ngayon ay kakaunti. Paunti na paunti. No? Pero alam po natin na may dakilang layunin ang Diyos. Amen po? Hindi natin pwedeng pangunahan po si Lord. Kasi ang basihan ng paglilingkod, ng tunay na paglilingkod, hindi po sa kaunti, hindi po sa dami, kundi sa doktrina, sa aral ng ating Panginoon. Kaya, hindi natin pwedeng ikalakal ang salita po ng Diyos. 10 years na po ang church ng Panginoon, kahit kailan hindi tayo nanghihingi kung kanino man. Amen po? Si Lord po ang siyang nag-provide ng lahat po ng ating pangangailangan. Mahalaga lamang po, magpatuloy tayo na tapat po sa Panginoon. We need to continue in His doctrine. At dapat, sa paglilingkod, meron tayong paninindigan. Amen po? Hindi po pwede, dahil po sa kayamanan o sa pera, ay malihis ka na sa paglilingkod sa Lord. Hindi po pwede yun. Kasi ang aral ng Diyos, aral na po yan. Amen po? Hindi pwedeng baguhin. Tama? Ang utos ng Diyos, utos po yan. Hindi pwedeng baguhin. Dapat sumunod tayo sa Diyos, huwag tayong sumunod sa tao. Tama po? Acts chapter 5 verse 39, ano sabi? We ought to obey God rather than men. Mainam na sumunod tayo sa Diyos, maigi na sumunod tayo sa Diyos kaysa sa mga tao. Tingnan niyo po mga kapatid. Mahalaga yung ating pagsunod po sa ating Panginoon. Kaya wag nating ipagpalit yung ating paglilingkod sa Lord sa anumang mga bagay sa mundong ito. Kasi sa bandang huli, magkakaroon po tayo ng problema po, mga kapatid. We need to continue in His doctrine. Titus chapter 2 verse 10, bago tayo magtapos mga minamahal. Titus chapter 2 verse 10. Ano sabi dito? Titus chapter 2 verse 10 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito, not purloining, but shewing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Hindi nag-uumit, kundi ipinapakita ang lahat ng mabuting katapatan. Yun pong gusto ni Lord. Ipakita natin yung mabuting katapatan upang magayakan nila ang doktrina ng Diyos na ating tagapagligtas sa lahat ng mga bagay. Ang tanong, meron po bang doktrina ng Diyos? Meron. Marami, mga kapatid. Verse 11, isa po ito sa doktrina ng Panginoon. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Malinaw, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan. That's why, mga kapatid, we are saved by grace alone. Naligtas tayo dahil sa biyaya lamang ng Diyos. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nagpakita sa lahat ng mga bagay o sa lahat ng mga tao. Verse 12, teaching us that denying ungodliness. Ano daw yung tinuturo? Tanggihan ang hindi pagka-maka-Diyos. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Tanggihan. Okay? Huwag gawin, ibig sabihin. Okay?
Huwag tularan, tanggihan ang hindi pagkamakadiyos. Kaya pag meron tayong kaibigan, kapitbahay, mahal sa buhay, na hindi makadiyos, ano sabi ni Lord? Tanggihan. Kung ikaw ay dadalhin sa isang pag-uugali na hindi makadiyos. Okay? Tanggihan, sabi ni Lord. Ang hindi pagkamakadiyos, saan pa ang tanggihan? At mga makamundong pagnanasa. Tingnan niyo po, ayaw po ni Lord yan, mga kapatid. Ano pa? We should live. Tayo daw ay dapat mamuhay o mabuhay soberly, righteously, and godly in this present world. Tingnan niyo po, nagtuturo sa atin upang tanggihan. Anong nagtuturo sa atin? Doktrina ng Panginoon. Nagtuturo sa atin upang tanggihan ang hindi pagkamakadiyos at mga makamundong pagnanasa. Kaya nga, di ba, sa 1 John chapter 2 verse 15, sabi ni John, love not the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Because the world, the lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Tingnan niyo po, nandun po kasi yun, mga kapatid. Kaya tayo dapat daw ay mabuhay ng may kahinahunan, may katwiran. Kaya ang tunay na Kristiyano nangangatwiran ng tama. Amen? Hindi yung tahimik-tahimik lang. Diba? Pag may katwiran, pag mali, yung kausap, dapat mangatwiran tayo. Hindi natin aawayin. Tama? Pero mangatwiran tayo, mga kapatid. Sapagkat nandyan ang katwiran ng Diyos. At makadiyos dito sa kasalukuyang sanlibutan. Di ba? Kaya po, maraming mga tao dito sa ating paligid na hindi makadiyos. Minsan tayo ay pinagsasalitahan na hindi maganda. No? Kahit mali sila. No? Talaga hong binabalik. Pastor ka ba naman Di ba? Ganun lagi. Pastor ka ba naman? Tapos, pagbawalan mo kaming dumaan dito. Natural, hindi ka nag-share ng panambak dyan Alangan naman. Di ba? Nasa katwiran. Tama po? Alangan naman na hindi ka mag-share dyan. Daan ka lang ng daan dyan. Hindi ka mag-share. Ikawawa naman kami na nag-share. Tama po? Katwiran. Mahalaga po. Kaya sabi ko, wag natin sabihin na pastor ba naman. Kasi po, mahalaga yung tayo ay may katwiran. Ngayon, kung siya po ay nandyan, nag-share na, dan siya pwede. Tama? Kaya nga, dumadaan na siya lagi. Di ba? Kaya po, mga kapatid, napakarami ngayon, pagka ikaw ay wala kang tinatawag na pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, wala kang pagtsatsaga, wala kang patience na tinatawag, pasensya sa buhay, talaga hong inuudyukan o nag-uudyok yung kalaban na para ka ay ma-force na awayin mo siya. Hindi ganun. Kaya salamat sa Diyos sapagkat siya po ay nagtuturo po sa atin. Amen po? Siya ang nagpapalakas, siya ang nagbibigay sa atin ng katwiran, na dapat lamang ang siyang katwiran ang may tayo. Ganon din ang katwiran ng doktrina. Tama po? Katwiran ng doktrina, katwiran ng pamumuhay, nandito po lahat yan sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya, mga minamahal, why serving God is very important to us? Because it is the will of God. Mahalaga po. Ito ay kalooban ng Diyos. Yung ating paglilingkod, bakit importante yung paglilingkod? No? To avoid experience the wrath and angry of God. Para maiwasan natin, mga kapatid, yung ating
mararanasan na galit at puot ng ating Panginoon. Kasi biblical po talaga yon. Pagka ikaw ay sumunod sa Diyos, anong kaakibat? Pagpapala. Pagka ikaw ay hindi sumunod sa Diyos, anong kaakibat? Pagpapalo at sumpa. Ganun po, biblical po yan, hindi po akin-akin lang yan. Deuteronomy chapter 11, verse 27 at verse 28, basahin niyo po. Nandoon po yan, mga kapatid. Kaya malinaw po, ang 5 bagay na ito, na ang sabi po sa ating paksa, serve the living and true God. Tandaan po natin, ang Diyos natin, buhay at katotohanang Diyos. Okay? Hindi pa ba sapat sa atin yon? Siyempre, sapat na po yan dahil sinasabi po ng banal na kasulatan. Puri po Panginoon, nawa, ang Diyos ang siyang mabigyan ng karangalan at kwalitihan po sa umaga po ito. Tayo lahat po ito